ba kayong 2 itlog at isang pansit canton sa bahay? Tara, pwede nating gawing ulam yan at napakadali lang nitong gawin. Samahan niyo ako. Umpisahan na natin. Unang-una ay magpapakulo muna tayo ng tubig. Ayan po. So once na kumulo na, ilalagay na natin itong ating instant pansit canton. Pwede po kayo gumamit ng anghang or any kind ng flavor na prepared niyo po. So papalambutin lang natin ito. Pagkatapos ay aalisin natin yung sabaw. Bale, sasalain natin ito. Ganyan. So, pag nasala na natin, medyo palamigin muna natin siya ng konti bago natin ilagay yung mga ilalagay pa nating mga sangkap. Kapag medyo malamig na nga po, ilagay na natin yung mga sangkap na kailangan natin. Meron ako ditong isang pirasong sibuyas, siniwa ko lang ng maliliit. Yung carrots naman po ay isang maliit lang din pero ginatgat ko. Nagdagay din ako ng 2 itlog at pamintang durog. Pagkatapos, nag-add ako dito ng 1/4 na cornstarch, 1/4 na harina, pinagsama ko na po yun. At panghuli po ay yung seasoning mix na galing dun sa pansit canton. Yan, nilagay ko po yun. Pati po yung toyo niya, tsaka oil, at tsaka yung pangsiso. Then, halu-haluin natin ito hanggang sa maghalo po yung sangkap niya. Pero, parang nakulangan naman ako sa lasa nito kasi, di ba marami naman tayong nilagay na ibang mga sangkap. Nag-add pa po ako dito ng 1 teaspoon ng asin. Kasi para hindi po masyadong matapang yung ating lulutuin yan. Tapos, sinalo-halo ko lang ito ng mabuti hanggang sa mag-well combine na po. So, wala na pong patumpik-tumpik. Piprituhin na po natin ito. Maglagay lang ng mantika sa kawali. Katamtaman lang din yung dami nito. Then, sa paglalagay naman po nasa inyo kung gaano kalaki yung gagawin nyo. Pero po dapat medyo ikalat nyo po siya, yung medyo manipis lang po yung gagawin. Para yung outcome nito ay medyo siya crispy. Yung apoy nyo po ay dapat nasa medium heat lang para hindi po ito masunog kasi madali naman ang maluto yung ating pansit canton dahil niluto naman na natin siya. Kumbaga, nilagyan lang natin siya ng iba-ibang mga sangkap para nga mabigyan natin ng ibang recipe yung nakaugalian nating pansit canton. Alam nyo ba mga Mars, maitatawid na ito sa isang ulaman natin o kaya nagsasawa na kayo sa mga ulam or wala na kayong maisip na ibang ulam, pwede nyo po itong gawin and I'm sure na magugustuhan nyo po ito. Basta ang tips ko lang po sa inyo is medyo i-crispy nyo po yung pagpiprito kasi masarap po siya pag medyo malutong. Isa pa, pwede nyo rin itong dagdagan ng iba pang sangkap. Sa tingin ko po masarap din ito kung meron siyang grated cheese. Wala na po kasi akong cheese na available kaya hindi ko na siya nalagyan. Pero pwede nyo pong i-try na idagdag yun. Pwede po kayo magdagdag pa ng ibang gulay kung gusto nyo, di ba? Para mas healthy po yung mapapakain natin sa ating mga anak. So ayan na nga, tatapusin lang natin yung lulutuin lahat. At ito na nga mga Mars, natapos na natin lutuin ang ating recipe ngayon. Kita nyo, nakagawa pa tayo ng 6 na piraso na medyo malalaki po ito ha. O diba, sulit na sulit sa 2 itlog at isang pansit canton, meron na tayong pang-ulam na tiyak na magugustuhan ng ating pamilya. Pwede po tayong gumawa ng sausawan na suka at na may sili. Masarap po yun sa suka na may sili. Meron din ako ditong ketchup. Kasi nung tinikman ko, okay naman siya dun sa ketchup. Pero sa tingin ko, mas bagay siya dun sa suka na may sili. Kaya kung magagawa kayo nito, gumawa rin po kayo ng sausawan na suka na may sili. Para po tiyak na mai-enjoy nyo ang inyong ulam. Isa pa mga Mars, masarap din po ito. Papakin lang, kaya pwede rin itong pang merienda lang. Kahit wala po kanin, kung ayaw nyo siyang gawing ulam, pwede po ito. Masarap po siya na pinapapak-papak lang. O diba? So, paano yan mga Mars? Hanggang dito na lang muna ang ating video. Sana po ay meron naman akong na-share sa inyo isang recipe idea na pwede nyo pong gawin at pwede nyo pong gawing ulam or merienda. Hanggang dito na lang muna ang ating for today's video. Bye-bye po. Happy cooking and God bless!